Minamahal ko mga kapatid, ang huli ko po yatang pagmimisa rito ay matandaan ko na mga 1997. Si Jesus, tinanong niya ang kanyang mga alagad, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi po ng ina, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Jeremias kayo. Sabi naman ng iba, si propeta, ganito. Siyempre, mali yung mga iniisip ng tao tungkol kay Jesus. Si Jesus ay hindi Juan Bautista yan, hindi propetang katulad ni Juan Bautista o si Jeremias. Si Jesus ay iba. Kaya tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad, kayo naman, ano ang palagay niyo? Sino ako? Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wow! Improve. At saka yun po ang tamang sagot. Sino si Jesus? Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Mesiyas. Siya ay hindi basta propeta na sinugo ng Diyos para mangaral. Siya ay Mesiyas, naghahandog ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yan si Jesus. Kaya yung sinabi ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan magandang aral na katotohanan na galing sa Diyos Ama. Regalo ng Diyos Ama. At kayo rin mga kapatid, marahil nung panahon ko ay kaunti lang na alam niyo tungkol sa Mahal na Birhen. Alam niyo siguro na siya ay Birhen, ina ni Jesus. Ayan. Pero ngayon, nadagdagan na yan, si Maria, ina ng Diyos. Ayan. Hindi lang basta ina ni Jesus, kundi ina ng Diyos. Siyempre, umasenso naman, ilang taon na hindi tayo nagkita. At parang feeling ko na sa loob ng maraming taon na nakalipas, ay umasenso naman ang pananampalataya ninyo. Siyempre, nakikita rin natin na maganda ang simbahan, pero hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga yung pananampalataya kay Jesus. Pananampalataya na siya ang tagapagligtas. Ano magagawa ng simbahan? Wala magagawa ng simbahan para iligtas tayo. Dito, pinagtitipunan lamang ito ng mga sumasampalataya. Kaya, mahalaga, may gamit ang simbahan, pero hindi ito ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga yung pananampalataya ninyo na tuwing papasok kayo sa simbahan na ito ay maririnig nyo ang salita ng Panginoon at lumalago ang inyong paniniwala sa Kanya. At yung paniniwala na yun, hindi basta paniniwala, kundi may kalakip na pag-ibig sa kapwa. At balita ko, marami kayong project dito sa Peña Francia, may mga project para sa mga mahihirap. Pagkat itong Peña Francia, talagang ito po ang parokya na mahihirap. Noong ako'y naririto, wala akong magawa. Ang hirap ko naman. Hindi naman ako marunong ng fundraising. Wala akong nagawa rito. Ang nagawa ko lang sana magkaroon ng good sound system.
Nagremedyo kami. Sana magkaroon ng magandang sound system. Ayun, para yung salita ng Panginoon na naririnig sa misa ay marinig na malinaw at masasabi ng mga nakikinig, maganda yung salita ng Panginoon. Maganda. Mabubuhay ako ayon sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon at medyo maunlad na ang inyong pananampalataya, ingatan po ninyo ang inyong pananampalataya. Isabuhay ninyo ang inyong pananampalataya. Palaguin ninyo ang inyong pananampalataya. Pagkat yan ang pinakamahalaga. Kung tama ang pananampalataya, tama ang buhay, mabuti ang buhay, banal ang buhay, maawain ang buhay, ay mayroong gantimpala na buhay na ganap at kasiya-siya. Amen.